Ang problema lang po dito sa pagkilos na to ay bagamat merong commonality, ang common po ay ang pagsigaw ng sobra na, tama na ang corruption, especially sa mga government projects. Pero yung iba po kasi may kaakibat pa na objective. Ano po yung objective na yon? Na pababain po sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga meron pang panawagan na ang militar at ang pulisya ay dapat daw pong mag-withdraw ng support sa Pangulo para daw po matanggal na itong Pangulo ng Republika ng Pilipinas na to. At ang magiging kasunod doon, pag natanggal po ang Pangulo ng Pilipinas, according to our Constitution, ay ang magiging Pangulo ng Pilipinas ay ang Vice Presidente. At ang Vice Presidente po ngayon ng Pilipinas ay walang dilit iba kundi si Vice President Sara Duterte. Yun po yata ang well, sasabihin ko na ng diretso, mukhang yun ang pinaka naging proteksyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit ko po sinabing proteksyon? Sapagkat may mga sektor din po sa ating bayan na ayaw kay Vice President Sara Duterte. So, nagkakaisa na nga doon sa layunin na labanan ang katiwalian, magali tayo laban sa katiwalian. Kaya lang, kapag tinanggal si BBM, ang magiging presidente si VP Sara Ura-Urada, doon po nagkaroon ng pagkakahiwalay ng landas, ano po. Kaya siguro magkakaiba din yung site, hindi pwedeng pagsamahin yung pula sa puti, ano. Yung kasi nagrarally sa Luneta ay ewan ko kung tama ako yung nagrarally sa Luneta anti-Sara Duterte din, anti-BBM na, anti-Sara pa. Pagka ba natanggal John yung si Sara saka si BBM, sino papalit? 3? Number 3? Ganun ba? Hindi yata ganun Hindi yata ganun. Mukhang ang gusto ng iba military junta. Ready ba tayo doon sa military junta? Ready ba tayo sa isang revolutionary government? At sino ang ilalagay na ulo ng Pilipinas habang iniintay pa yung pagkakaroon ng medyo well, sa academic discussion po mga kababayan, yung revolutionary government ay maganda. Ano? Yung for academic discussion na sinasabi ko. Bakit ko po sinasabing maganda ang isang revolutionary government? Kasi titigil po ang operation ng ating pong konstitusyon. Pagka tumigil po ang operation ng konstitusyon, pwedeng gawin ng kung sino mang namumuno sa bansa o yung ilalagay na namumuno sa bansa kahit temporary lang, ang kahit na anong gusto niya na kontra, lihis o labag sa konstitusyon. Halimbawa po, ano po yung isa na nasa konstitusyon? Sa konstitusyon po kasi, gumagana po yung probisyon na dapat ay meron tayong bicameral Congress. Meron pong Senado at merong House of Representatives. Kung umiiral po ang isang revolutionary government, pwedeng i-abolish yung Senado. Wala tayong Senado. Pwede rin pong i-abolish lalo na ang House of Representatives. At meron pa isa, pwede rin i-abolish ang Supreme Court. Kasi nga, revolutionary government ang gagana lang yung leader ng revolusyon. Kung sino, gusto ba natin yun? Sabi ko nga, for academic discussion, inuulit ko po yun. Ang sarap isipin na wala ng Kongreso. Hindi po ba? Kasi nagmula ang lahat ng problema na to sa Kongreso Hindi, huwag kayong magagalit sa akin yung mga congressman na nakikinig sa atin. Nagsimula ang lahat na ito sa Kongreso at Senado Opo. Yung iba sabi, hindi, may kasalanan ni BBM yan. Kung tanggalin din si BBM, hindi, may kasalanan din si Sara, tanggalin si Sara. Sino kaya ang pwede nating maging pinuno sa ilalim po ng revolutionary government, ano? Si Kwan? Sino kaya? Hindi na tayo required ngayon na maging 40 years old ang leader. Kasi sa konstitusyon natin, ang presidente dapat at least 40 years old So siguro kung revolutionary government, ano ba, military junta, ibig sabihin ng junta, grupo yan. Tapos, maglalagay sila ng kung sino man gusto niya. Pwede na maging presidente si Vico Soto. Kahit wala pa siyang 40 years old. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi pa siya pwede dahil wala pa siyang 40. Hindi. Kung revolutionary government, magkakaroon, pwede pong ilagay kahit na sinong leader.
Kaya lang, ang tanong natin, gusto ba natin yun? Sige nga, gusto ba natin yun? At gusto ba natin na ang nasusunod sa atin militar? Kaya nga po ang konstitusyon natin maliwanag, kahit na ayaw pa natin sa ilang provision ng konstitusyon, ang ating pong konstitusyon, in fairness to our constitution, yung 1987 constitution, ay there is what we call civilian supremacy over the military. Bakit po ganon? Sapagkat nakakatakot po na ang pinakanamumuno sa atin may hawak na baril. Kaya nga, di ba, katakot-takot yung martial law. Ang sabi natin nun at least sa mga libro, ako po kasi pinanganak ng 1975, ano nung kamalay-malay ko doon. Ang iniintindi ko lang nun kung makakahawak ba ako ng goma o kaya ng text. Hindi yung text na tong text, yung text na card. At kung papayagan ba ako maligo sa ilog ni Nanay Bene, yun lang ang problema ko. Wala akong masyadong kumbaga, hindi ko pa naiintindihan yun. Pero sa mga nababasa natin, ang daming mga pang-aabuso kapag ka nandyan po at medyo nananaig po ang militar over civilian authority. Ano po, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Kaya, dun sa aspeto na yun, ewan ko lang kung meron mang nag-iisip na gano'n ang isulong, baka pwede ko nang sabihin na maghunos dili kayo. Maghunos dili kayo. O pwede rin, maghunos dila. Para mas maliwanag. Maghunos dila kayo. Para maisip nyo, baka naman sa sobrang emotional outburst natin, ay kung ano-ano na po naiisip natin. Sabi nga nila sa kagustuhan nating palitan, di ba? Pinalitan natin si Ferdinand Marcos nung araw, Cory Aquino. Di ba? Sasabi nga nila, ano nangyari sa atin? Nung pinalitan natin si Erap, Gloria Arroyo, ano nangyari sa atin? Di ba? Yun yung mga ganun po yung sinasabi natin. Baka yung hinihingi natin, akala natin makabubuti, sa bandang dulo, lalo pa pala tayong mapapasama. So, I am saying this to give you another perspective. Baka kasi masyado po tayong galit na nga tayo galit na nga tayo. Kung pwede lang magmura dito, murahin natin yung mga congressman, senador, at mga taga-DPWH, mga contractor. Kung pwede lang natin gawin yun, pero hindi naman po tayo katulad ng iba. Galit po tayo. Kaya lang, kapag gagalit tayo, sabi nga, huwag tayong gagawa ng mga bagay na ipagsisisi po natin. Ang totoo nun, hindi lang paggagalit. Pagka sobrang saya mo, hindi ka rin dapat gumawa ng desisyon na baka ipagsisi mo rin o natin, mga kababayan. So kanina po, nag-post ako ng crowd estimate. Crowd estimate galing po sa NCRPO. Kanina ko pa ba kukuha ng crowd estimate? Alam nga naman, tanungin mo sa crowd estimate yung nag-organize ng event. Then siyempre, sasabihin nun, madami sila. Sige nga. Kahit na 10 lang yung nagrarally, pagka tinanong mo yung organizer ng rally, sasabihin ako, nasa 2,000 na po kami dito. Di ba? Huwag kang magagalit na organizer ng rally. Di ba gano'n naman? Kaya ang tinanong ko po ay NCRPO. Sino ba yung NCRPO? Sila po yung otoridad na nagbabantay. So, we are presuming that the data coming from the NCRPO is accurate and reliable. Ba't naman nila lolokohin yung sarili nila? Nga. Ibig sabihin yung NCRPO. Napakasimple lang naman yan. Ang totoo, meron pong tinatawag na science of estimating crowd. Diba? Pero huwag na tayong pumunta doon. Natatawa ko doon sa comment nung iba. Bakit daw ba ako naglagay ng crowd estimate? Sabi ko nga, galing sa NCRPO, official source, si Police Major General Anthony Aberin, as of 11:15 AM, ang sabi po niya, sa Luneta, nasa 7,000. Sa People Power Monument, nasa 1,000. Sa EDSA Shrine, na nasa loob pa ng simbahan, andun po si Magalong, by the way, si Mayor Benji Magalong, sa loob ng simbahan, nasa 200 ang nando doon. May nagme-message, ano daw ba ang, bakit daw ba may head count na ganon? Para bagang, at meron pang ibang mga nagko-comment na, comment ng wala sa hulog. Baka nakakalimutan nyo na ako po'y, ginagamit ko nga itong aking page, para po ma-update po tayo. Ganun po kasi kaming mga taga-media. Most of the time, if there are major events like today, what's happening today, meron po kaming update ng mga crowd estimate.
Kasi nga, gusto mong malaman kung dumadami ba, kumukonti ba, nababawasan ba, apektado ba ng weather condition, etc. etc. So, yun lang po yun. Ang tanong nyo, ano objective, ba't ko ipinost yun? Eh di, kung ayaw nyo panoorin yung aking, kung ayaw nyo basahin yung crowd estimate na ipinost ko, ayon sa PNP, eh di, mag-crowd estimate kayo ng sarili ninyo. Pambihira kayo. Nakikibasa lang kayo ng post ko eh. Nabubusit niyo pa ako eh. Magpapatuloy po tayo. Anyway, ang atin lang pong pangarap para po sa araw na ito, sana po makaraos ang mga events na ito, mass protest, kung ano man, na ihahayag natin ang ating damdamin in a peaceful manner. Huwag tayong pumayag na meron po makasingit dyan na masama po ang intensyon na gumawa ng gulo o karahasan. At wag po tayong mag-incite ng to sedition na tinatawag. Kasi kaya ko po sinasabi yun sapagkat may mga batas po kasi laban dun eh. Baka kayo dahil sa silakbo ng damdamin makapagsalita kayo ng labag na sa karapatan ng iba, labag na sa batas, mapahamak pa po kayo. So ang sinasabi ko po, bantayan po natin ang ating mga sarili. Galit po tayo, yes, tanggap po natin yun, pero not to the extent of violating our existing laws. Dahil tayo po ay nasa isang lipunang demokratiko at may batas na mga umiiral. Unless gusto po nyong bumalik tayo dun sa panahon ng mga barbarians, ano? Na wild west. Kapag ka nakakita ka ng politiko na alam mong yumaman dahil sa pandarambong, barilin mo kagad. O, pwede ba yon? Wala pa namang ganun eh. Alam ba, nakita mo si Bryce Hernandez, nakita mo, sinaksak mo kagad sa leeg, hindi mo naman gagawin yun. Sapagkat hindi pa tayo umaabot sa ganun, at huwag naman sana tayo umabot sa ganun. Especially yung mga kabataan natin, actually yung ibang matatanda rin eh, ang tatanda na napaka-gullible pa eh. Ano? Mag-ingat po tayo sa mga pinapanood, pinapakinggan natin. Kasi baka sobrang pag-idolize natin sa ilang mga tao na napapanood, nakikita natin, especially sa social media, hindi na tayo nakapag-iisip ng tama. Ano? So, ang gusto ko lang po sabihin dito, bago tayo gumawa ng anumang hakbang, pag-isipan natin mabuti. Pag-isipan natin, huwag yung sasama-sama, sasali-sali ka sa usapan, wala ka namang nalalaman. Wala ka namang naiintindihan. Di ba? Pakinggan mo, alamin mo muna, magtingin ka. Oh, ganun lang yun. Bago ka sumali. Anyway, maganda naman po ang sikat ng araw ngayon. Medyo mainit nga at sana ay malambungan ng ulap ang mga nagrarally para hindi masyadong mainit sa hapon. Pero wag naman sanang umulan para mairaos po ito ng mapayapa at mailabas natin ang ating galit. At paglabas ng ating galit, mag-strategize tayo kung paano natin mababantayan itong mga tampalasan, mga hindropot na ito na nagpapakasasa sa kaban ng bayan. Yung iba nga dyan kahit na ang binabayaran lang yung tax kung ano yung binili lang niya at saka kung ano nagpamasahe siya, may tax yun. Kung makasigaw parang katakot-takot na yung tax na binabayaran niya. Di lalong dapat magalit yung ating mga kababayan na talagang nagbabayad ng buwis. Hindi lang po consumer tax na sinasabi ko, yung pong income tax, business tax. Tayo ang dapat magalit lalo na. Sapagkat wala tayong kalaban-laban sa mga hayop na yun Oo. Wala tayong kalaban-laban na isipin nyo, ipinarada sa isang lamesa yung piles of cash. Mga hayop na yan. Ang kakapal. Di po ba, mga kababayan? Pagka hindi ka nagalit doon, ewan ko na lang sa'yo. Bato ka na. Bato ka na. Pero yung galit natin, kontrolin natin. Kahit naman sa Biblia wala din mang masamang magalit Kaya lang, ang sabi nga po sa Biblia, magalit ka pero huwag kang magkasala. Paano ba yun? Ganap yata. Anyway, mag-ingat po kayo mga kababayan.